Alam nyo ba na bago sila nakilala bilang sex bomb girls, ang tawag sa kanila noong 1999 ay chicken sandwich dancers o di kaya sa alaginto dancers? At kung akala nyo ay sumasayaw lang sila sa tanghalian, think again. Bago pa nag-explode ang K-pop sa Pilipinas, ang Sex Bomb Girls ang kinilala bilang best-selling girl group sa buong Asia noong 2000s na nakabenta ng mahigit 12 million records. Pero ang mas malaking tanong, gaano nga ba sila kayaman ngayon? At paano sila nag-transform mula sa pagiging backup dancer sa Itbulaga tungo sa pagiging business moguls at cultural icons na kayang mag-sold out ng Araneta Coliseum at MOA Arena sa loob lang ng isang linggo? Sa video na ito, hihimayin natin ang business of entertainment sa likod ng Sex Bomb Girls. Pag-uusapan natin ang kanilang humble beginnings, ang breadwinner mentality na nagdala sa kanila sa tuktok, ang kanilang multi-million brand endorsements, at kung paano nila napatunayan na ang laban o bawi ay hindi lang basta kanta, kundi isang seryosong business strategy. Ang kwento ng sex bomb ay nagsimula sa 4 na babae na gusto lang magkaroon ng trabaho. Si Rochelle Pangilinan, ang de facto leader, ay lumaki sa isang flood-prone area sa Malabon. Nung bata siya, sumasali na siya sa mga barangay dance contests para makatulong sa pamilya. Dito siya nakita ni Joy Cancho, isang dating V-core dancer na siyang bumuo sa kanila. Noong November 1999, naging background dancer sila sa Itbulaga para sa segment na Meron o Wala. Binansagan silang chicken sandwich dancers ni Joey De Leon dahil iyon ang dala nilang pagkain sa set. Pero nagbago ang lahat nang sumayaw sila sa hit song ni Tom Jones na Sex Bomb. Joey De Leon coined the name and the rest was history. Ang mentality nila noon, survival. Karamihan sa kanila joined not for the fame but for the prize money. Si Sunshine Garcia halimbawa, sumali sa TV Babe Contest dahil lang sa 5,000 pesos na premyo. Si Jopay Paguya naman nakita lang ng isang driver habang nanonood sa audience ng Itbulaga. This humble background is crucial because it built a mentality of hard work and resilience na hindi matatawaran. Para maging successful, kailangan ng extreme discipline. Ang Sex Bomb Girls ay hindi lang basta sumasayaw. They were trained like professionals. Sa ilalim ng management ni Joy Cancho, naging robots ang schedule nila. Gigising sila ng maaga para sa Itbulaga, magti-taping for a drama series at pagkatapos ay may mall shows or corporate events hanggang gabi. Minsan natutulog na lang sila sa dressing rooms o sa hagdan ng audience area para lang makakuha ng ilang minutong pahinga. Bawal din silang makipag-date noon para focus lang sa trabaho. Ang strict management na ito ang dahilan kung bakit kahit umulan o bumagyo, laban lang, walang bawi. This level of commitment is what brands look for, professionalism and a clean image that resonates with the masa. The real wealth started coming in when they transitioned into recording artists. Noong 2002, nilabas nila ang album na Unang Putok featuring Bakit Papa. It was a massive hit, earning a quadruple platinum certification. Sumunod ang Round 2 album noong 2003 na nag-quintuple platinum dahil sa iconic Spaghetti song. Isipin nyo, 12 million records sold. Noong panahong yon, hindi pa uso ang Spotify. People were buying physical CDs and tapes. This made them a household name. Ang kanta nila ay pinapatugtog sa bawat piyesta, school program at birthday party sa buong Pilipinas. This omnipresence created an unmatched brand recall na naging ticket nila sa mas malalaking endorsements. Hindi sila tumigil sa pagkanta at pagsayaw. Pinasok din nila ang acting sa pamamagitan ng Daisy 7. Ang show na ito ay tumakbo ng 26 seasons o halos 7 taon. Produced by Focus Entertainment, Joy Cancho's own production company, ito ang nag-revive ng dull siesta slot ng GMA Network. Ang Daisy 7 ay naging platform para makita ng mga advertisers ang versatility nila. Mula sa pagiging sexy dancers, naging bida sila sa mga kwento ng pamilya at inspirasyon. Dahil araw-araw silang napapanood sa TV, naging part sila ng buhay ng bawat Pilipino, which is the ultimate goal of any brand marketing. Dahil sa kanilang trusted legacy, naging paborito silang endorsers. Sa kanilang heyday,
Hawak nila ang iba't ibang local products mula sa cosmetics hanggang sa household items. Pero kahit ngayong mature na sila, ang kanilang commercial value ay mas lumakas pa dahil sa nostalgia. Noong 2023, naging viral ang kanilang collaboration sa Netflix Philippines. Ginamit ng Netflix giant ang spaghetti song para i-promote ang kanilang lower subscription rates. Bakit Netflix? Dahil alam ng Netflix na ang mga batang pinalaki ng sex bomb ay sila na ngayon ang may purchasing power, the young adults and parents who subscribe to their platform. Endorsers din sila ng NutriAsia para sa kanilang Wow Sarap campaign at Bingo Plus. They align perfectly with brands that want to communicate perseverance, positivity, and success. Ang kanilang laban-laban mantra ay isang powerful marketing tool na hanggang ngayon ay epektibo pa rin. Hindi naging madali ang lahat. Bilang isang all-female group, marami silang hinarap na discrimination. May mga security scare sila sa mga provincial shows at madalas silang makriticize dahil sa kanilang sexy image. Noong 2011, nagkaroon din ng issue sa contract renewal kay Joy Cancho na naging dahilan ng pag-alis ni Rochelle at Jopay sa grupo. Pero instead of fading away, ginamit nila ito para mag-grow individually. Rochelle transitioned into a successful dramatic actress. Si Jopay ay pumasok sa comedy at drama rin. Napatunayan nila that they are more than just a dance group. They are individual brands that can stand on their own. Gaano nga ba sila kayaman individually? Si Rochelle Pangilinan ay isang tunay na success story. Mula sa baha sa Malabon, siya ay naging isang hasyendera. Kasama ang asawang si Arthur Solinap, minamanage niya ang isang 25-hectare sugarcane plantation o asukarera sa Iloilo, bukod pa sa kanyang spa at online store. Ang kanyang showbiz earnings ay matalinong na-invest sa agriculture and real estate. Si Jopay Paguya at ang asawang si Joshua Zamora ay successful din sa digital space. Aktibo sila sa mga streaming apps at may sariling online business si Jopay na nagbebenta ng honey at kutkutin o snacks. Si Joshua naman ay isang Zumba instructor at brand ambassador para sa Toyota. Ang iba pang members ay nakahanap din ng tagumpay abroad. Si Jack Esteves ay naging nurse sa USA, habang si Yvette Pabalan ay naging mortgage advisor sa Canada. This shows that the discipline they learned in Sex Bomb prepared them for high-stakes careers in and out of showbiz. Ang pinaka-recent at siguro ang pinaka-impressive na business move nila ay ang kanilang 2025 reunion concert na Get Get Ow. Noong una, marami silang producers na nilapitan, pero tinanggihan sila dahil hindi sigurado kung may manunood pa. Ano ang ginawa nila? Sila mismo, nina Rochelle, Sunshine, Jopay, Mia at Afa ang nag-invest ng sarili nilang pera para i-produce ang concert. Ang marketing nila? Raw and heartfelt rehearsal videos sa social media. Imbes na polished ads, pinakita nila ang hirap at pagod nila sa pagbabalik rehearsal. This authenticity resonated with the fans. The result? 2 sold-out nights sa Smart Araneta Coliseum and SM Mall of Asia Arena. Napatunayan nila na ang Sex Bomb brand is a living, breathing part of Filipino pop culture. At ngayon, may mga demand na nga sila ng round 3, 4, and 5. At baka Philippine Arena na ang susunod nilang target. Ang success story ng Sex Bomb Girls ay hindi lang tungkol sa pagsasayaw. It's a masterclass in branding, resilience, and wealth management. Naging successful sila dahil work ethic. Hindi sila natakot magtrabaho mula north to south para sa pamilya. Adaptability. Mula TV and CDs, nag-transition sila sa acting, brand endorsements at digital content creation. Authenticity. Nanatili silang palaban pero humble, kaya naman ang koneksyon nila sa masa ay hindi nawala. Mula sa pagiging chicken sandwich dancers tungo sa pagiging hacienderas and self-produced concert stars, napatunayan ng Sex Bomb Girls that with the right mentality, your humble beginnings won't define your destination. Sa dami ng kanilang hits at memories, anong era ng Sex Bomb Girls ang pinaka-paborito nyo? Yung Laban o Bawi dancing days?
Yung panahon ng Daisy 7? O itong kanilang viral Netflix at reunion comeback? I-comment nyo ang inyong sagot sa ibaba.